Magandang araw. Mula sa ikatlong grupo, aming ihahatid sa inyo ang makasaysayang bayan ng Hagonoy. Ano po yung naisip niyo pag naririnig niyo yung bayan ng Hagonoy? Marami bang sa kabahaan? Maraming seafoods doon na alam ko. Maraming ilog. Tsaka madalas binabahan. Hagonoy ay mayaman sa kasaysayan, kultura at mga kilalang personalidad na nagbigay karangalan sa lugar na ito. Ito ay isa sa mga unang bayan na umusbong sa Bulacan at ito ay tinuturing bilang isa sa mga pinakaunang bayan sa lalawigan. Ang pangalang Hagonoy sa Bulacan ay umusbong mula sa katutubong halamang tinatawag na Hagonoy o Sesbania grandiflora. Ito ay kilala rin bilang agati or agati tree. Ang halamang ito ay may makukulay na bulaklak at malalapad na dahon. Dahil sa pagiging kakaiba ng halamang ito, tinawag ang bayan ito sa pangalang Hagonoy. Ayon sa kasaysayan, ang Hagonoy ay dati lamang bahagi ng Kalumpit. Ngunit bago man ito maitatag bilang isang bayan noong 1771, ay pinaniniwalaang mayroon ng naninirahan na maliit na komunidad sa ilang bahagi nito na matatagpuan sa baybaying dagat. Ito ay ang Barangay Pugat at Tibagin. Ito ay napaliligiran ng mga bayan ng Paumbong sa Silangan, Kalumpit sa Hilaga, Masantol, Pampanga sa Kanluran at Nanlook ng Maynila sa Timog. Hagonoy ang pinagmula ng pangalan ng ating bayan. Ang Hagonoy o halamang Hagonoy ay gamot. Ito ay panlunas, halamang panlunas at halamang pangsangkap din sa pagkain. Ito ay sinasabing napagkamalan ng mga katutubo ng tanungin na nasa gitna sila ng lawa ng mga misionaryong pare sa pagtatanong nila kung ano yung lugar na kanilang patunguhan. Pero ang akala ng mga katutubo ay ano yung kanilang tangan-tangan na pinangunguhan nila sa baybaying ng Sapa. Hagonoy, isang bayan sa Pilipinas. Itinatag ito noong Pebrero 25, 1578. Ito ay tinatag noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol, kaya't isa ito sa mga mas matandang bayan sa bansa na may makulay na kasaysayan mula pa noong huling bahagi ng ika-16 na siglo. Ang Cofradía de San Jose ay isang relihiyosong samahan na itinatag ni Hermano Pule o Apolinario de la Cruz sa Hagonoy, Bulacan noong ika-19 na siglo. Ang Cofradía ay isang Kastilang salita na nangangahulugang brotherhood o fraternity sa Ingles. Ito ay isang relihiyosong organisasyon na may layuning pagyamanin ng pananampalataya sa Kristyanismo, partikular kay San Jose St. Joseph, ang ama ni Hesukristo. Dahil sa dami na naganap noong panahon ng Kastila, ayon pa sa nakasulat sa kasaysayan ng Hagonoy, bago pa raw ang Blood Compact noong 1565 ni Miguel Lopez de Legazpi, ang kauna-unahang gobernador sa Pilipinas, at si Dato Sikatuna, ang pinuno noon sa Bohol. Ang Hagonoy ay kilala na bilang isang maunlad na bayan. Ang leader nila na si Magat Salamat ay naging bayani sa kanilang lugar. Sa katunayan, ang mga apo ni Magat Salamat ay naninirahan sa iba't ibang bahagi ng Hagonoy.
Isa itong patunay na mayaman sa kasaysayan ang bayang ito bago pa ang panahon ng kolonisasyon. Ang pito sa kasaysayan o history ng Hagonoy ay ang mga tao rito na kilala sa pagiging magalang at masiyahin kapag may bisita. Lalo na pag piyesta, matutunghayan mo ang kanilang magagandang asal. Trivia. Isa sa katangian ng mga Pilipino ay ang pagiging magilaw sa kanilang mga bisita o yung pagpapakita ng hospitality. At yung mga taga-Hagonoy yung nagpapakita ng tunay na kahulugan ng pagiging magiliw. Ang pangwalo sa kasaysayan o history ng Hagonoy ay tuwing taon daw may isinasagawang piyesta ang bayan ng Hagonoy para kilalanin at purihin ang santo patron nila. Sabi pa na madalas daw may kaugnayan yung mga baryo sa pananampalataya bilang isang uri ng pagpapakita ng debosyon. Pangsyam naman sa kasaysayan ng Hagonoy ay ang Hagonoy daw ay nahahati sa 26 na barangay o maliliit na komunidad. Ayon sa huling tala noong 2020, may populasyon daw sila na 133,448. Hi, ako si John Rainier M. Abariento at ngayon sisimulan ko sa inyo ipakilala ang mga bayaning nagmula sa Hagonoy. Una na nga lamang dito si Datu Magat Salamat. Si Magat Salamat ay pinanganak noong 1550 at namatay noong 1589. Siya ay isang anak ni Lakandula. Hindi man siya kilala sa buong mundo, ngunit meron siyang isang napakalaking ambag sa ating kasaysayan. Dahil isa siya sa mga nagtanggol sa atin sa mga Kastila at pinaglaban ng ating kalayaan. At ikalawa, si Fray Andres de Castro, na isang Espanyol na paring Franciscano na nagpatatag ng simbahang Katolika sa bayan ng Hagonoy noong kasaysayan ng kolonyalismo ng Espanyol. At dahil doon, kinilala siya na isang malaking bahagi ng kasaysayan ng ating reliyon sa ating bansa. Ito naman na yung mga mahalagang nangyari o historical events sa Hagonoy. Una na roon ng pag-aalsa noong 1587. Noong 1587, may naganap na malaking pag-aalsa laban sa mga otoridad ng Espanyol. Pag-aalsang ito ay dulot ng matinding pinapataw na buwis sa mga mamamayan. Bagamat ang pag-aalsang ito ay napigilan rin sa huli, ito ay nanatiling bahagi ng kasaysayan ng Hagonoy. Ikalawang historical event sa Hagonoy ay ang ikalawang digmaang pandaigdig. Tulad sa iba pang maraming bayan sa Pilipinas, nakibahagi rin ito sa pakikipaglaban sa mga Hapones at sa iba pang mga kilusan ng mga gerilya. Ang pangatlo sa historical events ng Hagonoy ay ang relihiyosong pagdiriwang. Kilala ang Hagonoy sa makulay nitong relihiyosong pagdiriwang at ang mga pagdiriwang na ito ay may mga malalalim na kahulugan at kasaysayan. Sa mga malalayong pook ng Pilipinas, may isang bayan na itinuturing na mayaman sa kasaysayan, kultura at kalikasan. Tayo'y dadalhin sa makasaysayang pook ng Hagonoy sa ilalim ng mga alon ng mga kwento at yaman na hatid nito. Dito sa Paris Church de Tolentino, namumukod tangi ang pagkakaroon ng isang simbahan na itinuturing na buhay sa pananampalataya. Ang simbahang ito ay tinatag noong 1581. At sa paglipas ng dekada, ito ay isa na rin sa naging makasaysayang simbahan sa Hagonoy.
Ito ay may magandang arkitektura, katulad ng kanyang makasasayang nakaraan. Ito hindi lamang simbahan, kundi pati na rin isang yugto ng kanilang pag-usbong bilang isang bayan. Ang Hagonoy Municipal Hall, isang makasaysayang simbolo ng kapangyarihan at pamahalaan. Ito ay nagdadala ng mga lihim na kwento ng bayan na ito. Itinayo noong ika-19 taon ng Hagonoy Municipal Hall. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng arkitekturang Kastila sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang bawat bato, bawat haligi ay may mga saksi sa mga yugto ng pag-unlad ng bayan. Sa silong ng Hagonoy, Bulacan, umusbong ang May Kawayan River, isang pangunahing yaman na may malalim na kasaysayan at kahalagahan sa komunidad ng bayan. Ang May Kawayan River ay kilala sa pagiging pangunahing ruta ng kalakalan noong panahon ng mga Espanyol. Ito ay naging ugma sa mga kagubatan at agrikultura ng Hagonoy. Nagdala ng buhay sa kanilang pamayanan at nag-ambag sa pag-unlad ng kalakalang lokal. Noong sinaunang panahon, ang mga kalakal mula sa iba't ibang bahagi ng Bulacan ay dumadaan sa May Kawayan River. Ang malalim nitong mga tubig ay nagiging tulay para sa paglipat ng mga kalakal, gaya ng kahoy, bigas at iba pang produkto. Ayon sa mga eksperto, ang May Kawayan River ay patuloy nagpapakita ng mga marka ng kasaysayan ng Hagonoy. Isang yaman na hindi lang pisikal, kundi pati na rin kultura na bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Sa magandang baybayin ng Hagonoy, tayo'y dadalhin sa isa sa mga kwento ng katatagan at tradisyon. Sa pangpang ng dagat, dala ng malapit na lokasyon ng Hagonoy sa karagatan, ang pangunahing hanapbuhay dito ay ang pangingisda. Araw-araw ang mga mangingisda ay naglalakas loob na lumabas sa karagatan. Hindi lamang upang manghuli ng isda, kundi pati na rin ang mga yamang dagat. Ito ang kanilang tradisyon na hanapbuhay na hindi lamang nagbibigay buhay sa kanilang ekonomiya, kundi pati na rin sa kanilang kultura. Ito po bali. Ito po yung mga animal, di ba? So, maganda naman po yung benta nitong mga. Mga ano lang ito, mga patakbuhin presyo. Hindi kami po pwede doon sa good na presyo kasi pang-export. Samahan niyo kami sa paglalakbay na ito patungo sa hanapbuhay ng mga taga-Hagonoy. Ang pangingisda ay isa sa pinakamahalagang hanapbuhay sa Hagonoy. Dahil sa malapit na lokasyon nito sa baybayin, ang pangingisda ay isa sa pangunahing hanapbuhay ng mga residente dito. Ang mga mangingisda ay madalas na lumalabas sa karagatan upang manghuli ng isda at iba't ibang uri ng produktong karagatan. Ito ay isang tradisyonal na hanapbuhay sa bayan na nagbibigay buhay sa ekonomiya at kultura ng Hagonoy. Maraming barangay ang malapit sa karagatan dahil ito ay isang bayan at nasa tabing dagat. Ilan sa mga barangay na malapit sa karagatan ay ang mga sumusunod: San Pascual, Ibao Este, San Jose, at San Juan. Ang mga barangay na ito ay may malalapit na ugnayan sa karagatan at karaniwan may mga pook pangisdaan o mga komunidad ng mga mangingisda.
Ang kalakalan at kabuhayan sa mga bayan tabing dagat ay madalas na nakasalalay sa putuktong karagatan. Kaya't ang mga barangay na malapit sa baybayin ay may mahalagang papel sa ekonomiya at kultura ng Hagonoy. Pangalawa sa livelihood and products ng Hagonoy ay ang food processing. Food processing ang isa pang pangunahing hanap buhay sa Hagonoy bukod sa pangingisda. Maaaring ito ay paggawa ng tuyo, bagoong, at iba pang karaniwan ng pagkain na matatagpuan sa mesa ng mga Pilipino. Ikatlo, damit. Ang bayan nga ng Hagonoy ay mayaman din sa mga produktong gawa sa tela. At isa ito sa mga ikinabubuhay ng tao sa kanila. At isa rin sa tradisyon na pamumuhay na kanilang ginagawa sa kanilang komunidad. Sa buhay, ang kasaysayan at kultura ng isang bayan ay may mataas na halaga. Nagbibigay ito ng pagkakakilanlan at pag-ugma sa mga mamamayan nito. At nagpapakita ng kanilang mga ugali, pananampalataya at tradisyon. Sa Hagonoy, isang bayan na may matagal ng kasaysayan, makikita natin ang yaman ng kulturang Pilipino at ang dedikasyon ng mga taga-Hagonoy sa kanilang komunidad. Sa kabila ng modernisasyon at pagbabago ng panahon, nananatili ang mga tradisyon at halaga ng Hagonoy. Ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao rito, tulad ng pangingisda at food processing ay nagpapatuloy na nagbibigay buhay sa ekonomiya ng bayan. Ang pagkakaroon ng malapit na ugnayan sa karagatan ay nagbibigay daan para sa masustansyang pagkain sa mga tahanan ng mga taga-Hagonoy at maging sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang mga makasasayang lugar tulad ng simbahan at munisipyo ay nagpapakita ng mayamang kasaysayan ng Hagonoy. Ito ang mga testigo ng pag-unlad at pagbabago sa buhay nila sa paglipas ng mga panahon. Sa pag-aaral natin tungkol sa Hagonoy, nakikilala natin ang mga kilalang tao at bayani na nagbigay buhay sa kasaysayan ng bayan. Sila ay may mga inspirasyon at halimbawa ng dedikasyon sa paglilingkod sa komunidad at sa pagtataguyod ng mga tradisyon at kultura ng Hagonoy. Sa huli, ang Hagonoy hindi lamang isang bayan. Ito ay isang yaman ng kasaysayan, kultura at mga tao na nagpapakita ng kahalagahan ng mga komunidad sa buong bansa. Naway patuloy nating pagyamanin at alagaan ang mga halaga nito upang mapanatili ang kasaysayan at kultura ng bansa para sa mga susunod na henerasyon.